Ang kasaysayan ng mundong ito ay nagsimula nang ang ating mundo ay natupok ng kawalan ng pag-asa. Ang ating planeta ay inatake ng hindi kilalang mga halimaw na dumurog sa lahat ng bagay sa kanilang landas. Ito ay isang kawalan ng pag-asa na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. May mga halimaw ng lahat ng uri mula sa mga uod hanggang sa mga orc at mga lumilipad na mata. Ang mga tao ay nahulog sa hindi pa naganap na kaguluhan nang makatagpo sila ng mga nakakatakot na nilalang na hindi pa nakikita. Ang mga nakakalat sa pahayagan ay nagpapakita na ang mga nilalang na ito ay sinabihan na ibigay ang mga tao sa kanila para sa pagkain. Kung gusto nilang mabuhay, ngunit ang mga tao ay hindi madaling sumuko at tumanggi silang gawin ito. Sa podium ay nakatayo ang isang lalaki na sumisigaw ng mga halimaw na gustong gamitin ang mga tao bilang pagkain. Hindi tayo dapat magpakalma sa harap nila. Ang mismong mga nilalang na ito ay lumitaw ng kung saan. At pagkatapos ay tinawag silang mga malas. Ang mga tao ay inatake ng lahat ng uri ng mga nilalang, maging ang pusit mula sa dagat ay naging kasing laki ng 30 palapag na gusali. At pagkatapos ang mga tao ay kailangang gumamit ng mga sandatang nuclear upang harapin ang isang malakas na kaaway. Ngunit sa mga nilalang, ito ay isang maliwanag na pagpapakita lamang ng mga paputok. Nagsimula silang sumayaw sa mga guho ng mga wasak na lungsod sa ilalim ng dancing squid. Sa mga guho ay isang tao na nagpoprotekta sa bata gamit ang kanyang katawan. At nang ang lahat ng pag-asa ay nawala, kapag ang bawat tao ay naghihintay para sa oras ng kanyang kamatayan, sila ay lumitaw 13 mga konstelasyon. Isang lalaking may anak ang nailigtas na parang isang bayani na pumatay ng demonyo sa bilis ng kidlat. Isinalaysay na sa mundo, 12 tao ang pinili ng mga Diyos at nakilala bilang mga santo. Ginamit ng bawat santo ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos na pumili sa kanya. Ngunit mayroon ding 13 awakened na hindi pinili ng sinumang banal na nilalang. Ito ay si Lai Gang, upang talunin ang Red Eye, na itinuturing na ugat ng lahat ng kasamaan. Dumating sila sa tore ng demonyo kung saan nagtatago ang demonyo. Pinamunuan ng Lai Gang, ang bawat isa tulad ng isang matapang na mandirigma. Siya at ang 12 iba pang mga konstelasyon ay nakakulong sa isang labanan na may pulang mata. Inihatid kami sa entablado kung saan tinanong sila kung bakit 12 tao lang ang nakabalik. May nangyari ba talaga sa bayani ng Korea na si Lai Gan? Tila isa sa 13 ang nakatayo sa podium. At may luha sa kanyang mga mata, sinabi niyang inihandog ni Lai Gang ang kanyang sarili para sa ikabubuti ng buong sangkatauhan. Saka siya umiyak dahil dito. Well, ito ay lahat ng walang kaparerekon. Sinasabi ng bayani na talagang sinalba niya ang kanyang buhay, ngunit walang nagsakripisyo ng kanyang sarili. Kung tutuusin, siya lang ang nahirapang talunin si Red Eye. Ngunit ang mga kontrabida na ito ay gumawa ng isang kakilakilabot na bagay. Iniwan lang nila siya, tumakbo palayo, takot sa demonyo. At kahit na ganoon, nagawa niyang manalo. Bigla siyang tinusok ng punyal. Pasimpleng nahulog si Lai Gang sa sakit. At tila isa sa mga kontrabida na tila nakatakas ay tinamaan siya ng punyal sa likod at iniwan siyang mamatay sa isang butas. Gayunpaman walang bakas sa kanya. Nagpadala pa sila ng halimaw sa kanya. Tapos sabi ni Lai Gang, hindi ito maganda. Naputol ang kaliwang braso ko at walang natirang tirahan sa kanang braso ko. Mas madaling mamatay kaagad, pero hindi siya basta-basta susuko. Nakita ang punyal na nakalatag sa tabi niya. Dinaikit niya ito sa kanyang mga ngipin at tumayo, sinabing, huwag mo akong pagtawanan. Sinong may sabing madali akong mapalubog? Hindi ako mamamatay ng ganito. At talagang hindi siya sumuko. Sa pagtalon sa halimaw gamit ang isang espada. Siya ay sumigaw na siya ay mabubuhay hanggang sa matagpuan niya ang bawat isa na nang ahas na magkanulo sa kanya at nangako na siya ay darating para sa kanila. Hindi nagtagal ay dinala kami sa isang restoran kung saan sinasabi nilang Lai Gang, makinig sa akin ng mabuti dahil bukas ay mamamatay ka. Ito ay sinabi ng isa sa mga banal na si Hugo Otis. Sagot ni Lai Gang, ganun ba talaga kababa ang tingin niya sa kanya at pabirong sinasabing tosh niya? Sinasabi mo yan dahil kinuha ko ang 2 pa ko? Hindi ka okay? Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala, ngunit huwag kang mag-alala, pare, tiyak na hindi ako mamamatay. Nakapatay ako ng mas maraming kalamidad kaysa sa lahat ng 12 konstelasyon na pinagsama-sama. Sa tingin mo ba ay maaaring mamatay ako? Mukhang na-tense si Hugo. Pagkatapos ay sinasabi nito kung paano nagsimula ang lahat. Sa Demonic Tower, ang tirahan ng pinakakakilakilabot na halimaw na maaaring magdulot ng kamatayan sa lahat ng sangkatauhan.
Nagsimula ang lahat sa huling araw ng ika-20 siglo. Ang makapangyarihang calamity bringers ay na-corner ang sangkatauhan sa kanilang napakalaking kapangyarihan, nag-iiwan lamang ng lubos na kadiliman at kaguluhan sa likuran nito. Sa panahong ito lumitaw ang 12 Diyos na tinawag ang kanilang sarili na sagradong entity. Nangako sila na bibigyan ng kapangyarihan ang sangkatauhan na lumaban sa lahat ng halimaw, at pumili sila ng 12 lalaki na pinagkalooban ng hindi mailarawang kapangyarihan. Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ng ika-13 awakened sa pagpapala ng anumang sagradong nilalang. Ang isang nagising na ito ay napakalakas, napakahusay na kahit ang 12 banal ay hindi kapantay para sa kanya. At ito ay, syempre, nagpasalamat sa kay Laigang si Otis sa pagtulong sa kanila, inayos ang pag-atake sa demonyong tore. Sinabi ni Laigan na hindi sapat ang mga salita at gusto niya ng libreng supply ng pritong manok sa susunod na 5 taon. Tinanong siya kung pagod na ba siyang kumain ng manok lang. Pagkatapos ay sinabi ng batang babae na isa sa ika-12 na pagkatapos talunin ang Red Eye ay magkakaroon ng karapat-dapat na gantimpala. Idinagdag din ng isa pa sa kanila na dahil ang halimaw na ito ay itinuturing na pinakamapanganib na nagdudulot ng kasawian. Dapat silang humingi ng hindi bababa sa $100 milyon mula sa kanila. Sinabi ni Lee Gunn na dapat ay humingi sila ng 10 taon ng libreng tirahan. Sa isang 7-star na hotel sa isang lugar sa Hawaii, pagkatapos ng lahat, dahil sa Red Eye, maraming mga bansa ang nasa bingit ng krisis. Sabi ng isa sa mga sinasabing santo, "Hey, Lai, Gang, kung gusto mong makipagtulungan sa amin, dapat mong itaas ang bar, hindi ba? Ayaw mo bang pagalingin ang pumangit mong katawan at mukha?" Sinabi sa kanila ni Lee Gang na kahit sila ay tinatawag na mga santo, sila ay talagang isang grupo ng mga hamak na nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling balat. At dapat din daw na itigil na niya ang pagmamadali sa pagtulong sa bawat isa dahil tataas lang ng presyo, ang iilang biktima na tataas ang pabuya. Sinabi ni Lee Gang na matapos talunin ang Red Eye, umaasa siyang hindi na niya sila makikita kapag pumasok sila sa Demonic Tower, nakita nila ito ng sarili nilang mga mata. Ang Lord of the Demonic Tower, sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, mararamdaman ng isa ang isang nakakatakot na pressure. Tapos bigla na lang siyang sumisigaw na nanginginig na ang buong mundo. At ang ibabaw ay nawawala sa ilalim ng aking mga paa. At biglang may isang malaking putok mula sa ilalim nito, na, sa bawat isa na naroroon, ang sinag na ito ay tumagos sa bubong ng tore. Lahat ng 12 bayani ay natakot pagkatapos ng sinag, isang malaking bunganga ang nabuo sa lugar kung saan kumulo ang lava. Tumawa lang nang may mali siya ang demonyong Lord. Nagsimulang tumakas ang 12 konstelasyon. Iniisip lamang ni Lai Gang kung paano siya lalabanan at isipin na ang mga hamak na ito ay tinatawag na mga santo. Ngunit, hindi mahalaga sa akin. Magbasa ang matatalo. Ako ang magiging dakila at hindi malalampasan sa akin, naisip niya. At pagkatapos ay isinalaysay ito mula sa pananaw ni Lee Gang. Nananaginip ako sa huli. Nasaksak ako sa likod ng sarili kong mga kasama. I wonder ilang oras na ang lumipas. Paano ang mga bagay sa labas ng mundo? Pantay ba ang daloy ng oras sa loob at labas ng tore? Tinatamad pa akong mag-isip ng kung ano-ano ngayon. At nakikita namin ang isang bungkos ng mga halimaw na pinuputol ng bida. At ang lugar na ito ay isang espesyal na bitag, kung saan patuloy na lumilitaw ang mga bagong sangkawan ng mga halimaw. Si Lei Gang ay may aura ng isang hindi magagapi na bayani sa paligid niya. At alam niyang hindi siya masisira ng ganoon lang. At sinisigawan niya ang mga ito na hintayin siya, dahil tiyak na mabubuhay siya at mapupunit lang sila sa pagkakapira-piraso. Lahat ng nang-ahas na ipagkanulo siya. Ito ay isinalaysay na ang oras ay lumipas ng hindi maiiwasang pasulong at ngayon ay 20 taon na ang lumipas. Mula noong sandaling iyon ay nakakita kami ng isang halimaw na sumisigaw sa takot nang makalapit ito. Tapos sabi ni Li Chan siya na ang huling natira. Sumigaw pa rin ang halimaw at humingi ng tulong. Ngunit walang tumulong. Sabi ng bida, sumigaw siya sa abot ng kanyang makakaya. Tapos na ang lahat at tinapos na niya ito sa pagsasabing sa wakas ay tapos na. Akala niya makakapili siya doon, pero bigla na lang siyang bumagsak sa lupa. Inilipat tayo sa mundo, at nakikita natin na mga pagkasira lamang ang natitira mula sa mga gusali. At sa isang lugar ay tumatakbo ang 2 lalaki, sumisigaw sa isa't isa na tumakbo. Ngunit sinabi ko sa iyo na hindi ito ang pinakamahusay na paraan. May isa pang nagsabi sa kanya na nakakaalam na magiging ganito ang lahat.
Pagkatapos ng lahat, sinabi nila na sa araw na ito ay magiging mas ligtas kaysa sa karaniwan. Hindi man lang nila akalain na makakasagasa sila ng matataas na ranggo na halimaw. Ang isa sa mga batang lalaki na may luha sa kanyang mga mata ay nagsabi na sila ay nasa isang masamang sitwasyon. At sinabi sa kanya ng manghuhula na ngayon ay makakatagpo siya ng isang halimaw na hindi niya dapat iugnay ang kanyang sarili. Napapaligiran sila ng isang pulutong ng mga halimaw na mukhang lobo, at iniisip nila na kung makakabalik lang si Mr. Legong mula sa demonyong tore, ang mga halimaw na ito ay hindi man lang maglalakas loob na magpakita ng kanilang sarili dito. Nang biglang may bumukas na malapit sa tore na bumubulaga sa bawat tao sa paligid. At pagkatapos ay mayroong isang malaking pagsabog na nagiiwan ng isang bunganga sa likuran nito. Hindi maintindihan ng mga lalaki ang nangyayari ngayon. At pansinin na may lalabas sa tore. Iyon ay ang aming si Legong, na puno ng lakas at tila nakabawi sa kanyang braso. At saka sabi niya, saksakin mo ako sa likod at hayaan mo akong mabulok sa butas na ito. Hindi kita hahayaang makawala dito. Gulat na lang ang mga lalaki nang makita ang kanyang ginagawa. At nakikitungo lang siya sa mga halimaw gamit ang kanyang mga kamay. Hindi rin sila makapaniwala sa sarili nilang mga mata na madali niyang ibinaba ang Orange Class Attraction. Kahit na ang mga awakened, na may mataas na ranggo ay hindi sila madaling tapusin. Inihambing nila ang halimaw sa walang magawa na mga insekto, biglang napansin ang mga taong ito at tumalon patungo sa kanila. Labis silang natakot dito at tinanong kung bakit niya sila inaatake. Tinanong niya kung saan sila nanggaling. Dahil akala niya ay halimaw na lang ang natitira dito. At sinabi niyang tapos na ang gawain dito. Tama, pagkatapos ay napagtanto nila na siya pala ang lumabas sa tore. Hindi ba magiging sensasyon yun? Ang isa pa ay naniniwala na imposibleng bumalik mula sa tore ng buhay. Malamang maswerte lang siya na malapit dito. Isang malaking halimaw ang lumitaw sa likod ni Lei Chung, at lumingon siya upang makita ang isang malaking aso na nakatayo doon. Nagulat na lang ang mga lalaki dahil ito ang pinuno ng grupo. Sinabihan sila ni Lei Chung na umalis dito. Ang aso ay nagsimulang ilabas ang kanyang kakayahan. Isang sinag ang inilabas ng bibig nito na sumusunog sa lahat ng nasa paligid nito. Napakalaki ng sinag na ito. At mas mataas kaysa sa mga gusaling maraming palapag. Nagulat ang mga lalaki na sila ay buhay pa. At nakatayo lang si Lei Chung at wala nang natira sa kanya. Hindi sila makapaniwala na pinrotektahan niya sila ng kanyang katawan ng ganoon lang. Kasabay nito, tinawag siya ng bayani na isang mongrel at tumalon sa kanya. Sinabi niya sa kanya na manatiling isang masoner ang aso. At bago ang nakakamatay na suntok, sumigaw siya. Umupo, at tinamaan siya ng napakalakas kaya natalo agad ang halimaw. Sa ngayon, malamang ay tapos na siya sa lahat. At sinabi niya sa mga lalaki, mabuti, dahil ginawa ko ang isang mahusay na trabaho, ikaw din, pagkain. Sinabi niya sa pabirong tono, kinikilabutan lang sila. Pagkatapos ay hiniling na lamang niya na bilhan siya ng pagkain at napagtanto ang kakaiba ng sitwasyon. Hiniling niyang bumili pa ng damit. Dinala kami sa isang maliit na tindahan kung saan ang mga lalaki ay tumitig sa resibo sa lubos na katakutan. Pagkatapos ng lahat, kumain siya ng $1,000 na halaga ng pagkain mag-isa. Wala daw silang masyadong pera kaya umorder siya ng pagkain. Tanong nila, konti ba yun? Sabi ni Lei Chung na ituturing mo ako sa anumang bagay dahil ito ang kabayaran ng iyong buhay. Nakikiusap pa sa isa pang batch ng noodles, pakiusap. Ang isa sa kanila na tila binayaran ang lahat ng ito ng napakalakas, sumigaw ng hoy, ang pangalawa ay tinakpan ang kanyang mga tainga mula sa ganoong pagiyak. At pagkatapos ay tinanong niya kung siya ay isang Templar o isang Bishop. Ano ang ginagawa niya sa labas ng tore? Natatawang sabi niya na nasa loob na siya ng tore at saka lang lumabas doon. And by the way, may tanong din siya sa kanila. Kung sino sila, dahil mukha silang ordinaryong mamamayan? At bakit sila nagbibigay ng mahiwagang aura? Pagkatapos ay ipinaliwanag ng isa sa kanila na ang batang ito ay isang Templar at hindi nagsisinungaling. Si Chun, isa ring Templar na katulad niya, na nakatanggap ng basbas ng isang sagradong nilalang. Sumagot din siya na bakit sa lupa ay kawag-kawag niya ang kanyang buntot sa harap ng isang tao. Bigla niyang nakita ang refleksyon niya sa kutsara. Nabigla lang siya at nagsimula siyang sumigaw na kailangan niya ng salamin at mapilit, ipinakita nila sa kanya kung nasaan ito. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang t-shirt at sinimulang tingnan ang kanyang mga sugat at gallows. Ang kanyang katawan ay ganap na gumaling. Inaalala kung sino siya kung anong mga sugat at gallows.
At naisip niya na ang mga lumang sugat ko ay napakasama na at imposibleng maghilom. Ngunit pag-isipan nito, ang kaliwang braso ko ay gumaling na rin. Pagkatapos ay pinalitan niya ang ilang uri ng pattern sa kanyang palad. Nang biglang may ahas na nagsimulang lumabas dito, siya ay nasa siklab ng galit at sinimulan niyang pisilin ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang kamatayan. Nakumpleto mo ang isang imposibleng tagumpay. Ang lahat ng iyong mga kasanayan ay minana ng bagong katawan. Ang lahat ng mga nakamit mula sa tore ay na-convert sa mga puntos ng karanasan. Natutunan mo ang isang banal na kasanayan. Ang lahat ng natatanging katangian at kasanayan ay minana at nabago. Ang kapangyarihan ng hinaharap ay magagamit mo na ngayon. Nang biglang nagsimula siyang ilipat sa isang lugar. Ito ay walang laman na espasyo kung saan mayroong isang malaking berdeng ahas na nakatayo sa harap niya. Hinawakan niya ang ilong niya. Biglang nagkaroon ng malaking nakakabulag na flash. At pagkatapos ay bumalik siya sa pagkukunwari. Natakot sila at tinanong kung ayos lang siya. Tinanong ni Lei Chung kung hindi lang ba siya ang nakakita sa malaking ahas na kumukumpas na talagang napakalaki nito. Wala daw silang nakitang ahas. Naghubad lang siya at tumakbo sa salamin tapos biglang sumigaw, galit na galit, hinawakan ang palso. Pagkatapos ay napagtanto ni Li Chun na hindi ito nakikita ng ibang tao. Bumalik siya sa kalawakan. Si Lai Chung ay naging may-ari ng All Futures Constellation. Lumilipad ang mga maliliit na screen sa paligid niya kung saan ito nakasulat. Anong mga kasanayan mayroon siya? Ang isa sa mga kasanayan ay Super Regeneration. Inaayos nito ang isang baldado na katawan. Sinasabi nito na ang kanyang katawan ay itinayo mula sa simula. Para dito, dadanasan niya ang isang maliit na parusa, ngunit ang parusa mismo ay ang kanyang pisikal na lakas ay nabawasan ng 50%. At may isa pang 300 oras na natitira bago matapos ito. Pagkatapos ay iniisip niya kung nagbago ang kanyang katawan dahil sa kasanayang ito. Wala pa siyang narinig na ibang mga santo na nakakita ng ganito. Bukod dito, hindi niya maramdaman ang enerhiya ng mga sagradong nilalang. At anyway, masaya siya sa ganitong senaryo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay ganap na naibalik. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay tugisin ang mga taksil na iniwan siyang patay. At lalo na ang kontrabida na sumaksak sa kanya sa likod na iniisip pa lang ay nanginginig na ang kanyang katawan. Nagulat ang mga lalaki kung bakit nagsimula siyang magmukhang nakakatakot. Dinala kami sa tore na tinataka ng mga pulis. Kung tutuusin, biglang gumuho ang tore na itinuturing na hindi masisira. Ang balitang ito ay magpaparinig sa buong mundo. May espesyal na koneksyon ang lugar na ito sa bayaning si Ligan sa isip ng lalaki. Hindi kaya ito ay gawa ng kanyang mga tagasunod o ng mga santo na ayaw kay Legang. Napansin tuloy ni Odin na siya pala ang allure. Isang halimaw na kahit isang mataas na santo ay hindi kayang hawakan. Sino pa ang maaring haminin? Ang halimaw na ito? At sirain ang tore? Nagsimula silang magtaka kung nakabalik na ba talaga si Gan sa mundo ng buhay. Hindi daw sila nakakasigurado kaya maghintay na lang sila ng mga bagong lead. Inilipat kami sa isang opisina sa isang lugar kung saan ang kamera ay nakatutok sa podium at mayroong isang malaking pulutong ng mga tao na humihingi ng mga komento tungkol sa pagbagsak ng tore. Bata, bakit nakatayo sa podium ang isa sa mga santo? At sinabi niya na walang mga komento sa isyong ito. Nagulat ang buong crowd kung bakit hindi siya nagkomento saka siya sumakay sa kotse at nabasag ang salamin sa galit, paulit-ulit na narinig niya ang pangalang Ligang. At pag-isipan nito, hindi maaaring 20 taon siyang nanatiling buhay sa tore dahil libu-libong halimaw ang naroon. At lahat sila ay black class. Ito ay isang himala na sila ay pinamamahalaang upang makatakas sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pulang mata ng lalamunan. Sa tingin niya ay hindi siya makakaligtas doon. Tutal, ang kanyang katawan ay nasa gilid dahil sa nakamamatay na pag-atake ng malaking tao na iyon. At hindi man lang siya nagsuot ng baluti tulad ng ibang mga santo. Pero kung kahit papaano ay nakaligtas siya at nakabalik, tapos na ang lahat. Balik tayo kay Li Gang, hawak ang telepono nagsasabi sa kausap na dapat silang magsimula sa Villian. Inililipat kami sa ilang paliparan kung saan ang isang lalaking bumababa sa eroplano ay binati ng mga salita na isipin na magkakaroon ako ng pagkakataong makilala ang isa sa 12 santo. Isa itong karangalan para sa akin. Si Hugo Otis yun. Tinanong niya kung nasaan ang punong ministro. Sinabihan siyang naghihintay na siya sa kanyang opisina, at nang ang kanyang transportasyon ay handa na. Pagkatapos ay sinabi niya na maaari silang pumunta.
Tapos ang dalawang empleyadong ito ay nabigla. Iniisip nila na siya ay napakadakila. At ito ang hitsura ng tunay na napiling tao na nakaupo sa kotse. Naririnig niya ang kanyang telepono na nagre-ring mula sa mga tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit hindi niya kinuha ang telepono sa pag-aakalang sila ay nakakainis na mga reporter lamang. Hindi siya makapaniwala na sumikat ang mga kwentong iyon tungkol sa pagbabalik ni Lai Gang. Galit na galit ito kung tutuusin, lumipas ang 20 taon, nag-uumapaw sa mga alaala, kung paano niya sinabi sa kanya na mamamatay na siya tomorrow, ngunit masaya lang siyang nagtanong. Ganun ba kababa ang tingin niya sa kanya? Pagkatapos, nang simulan nilang salakayin ang demonyong Torres sa kahilingan ni Gan, lumabas siya at pinigilan ang mga papasok na sangkawan ng mga halimaw. Gusto niyang maniwala na niloloko siya ng premonition niya, at mabubuhay ang nayon. Pero nung nakita niya, tinanong niya kung bakit wala si Gan sa kanila. Ang mga banal na pumasok kasama niya, iniwan siya at bumalik kasama ang ulo ng Red-Eyed Man. Ang kaganapang ito ay naging kilala sa buong mundo. Ang 12 banal, kabilang ang aking sarili, ay kinilala bilang mga bayani at nagkaroon ng higit pang impluwensya. Iniisip ni Hugo kung paano hindi makapaniwala na patay na ang baril na yon. Paulit-ulit niyang hinihiling sa kanila na hanapin siya, ngunit sinabihan siyang sapat na. Sinabi ni Jean Louis Moran na alam niya ang bilang ng mga halimaw na nagmumula sa tore na yon. Walang paraan na nakaligtas ang Lai Gang na yon, ngunit kung nag-aalala siya sa kanya, maaari siyang pumunta at magsimulang maghanap sa kanya ng mag-isa. Walang pumipigil sa kanya, ngunit tila sa kanya na pagkatapos ay magkakaroon ng isang mas santo. At gaano pa kalakas ang Gan, imposible. Tsaka sobrang tagal na, naaalala niya si Gan bilang isang mabuting kaibigan lamang. Bigla siyang tinawag ng punong ministro sa boses sa telepono, tinanong kung maaari siyang makipag-usap. Ngayon sinabi niyang oo. At pagkatapos ay sinabi ng ministro na marahil ay narinig na niya na tila ang demonic tower ay nawasak. Sabi ni Hugo, same story ulit, paumanhin, punong ministro, ngunit kung hihilingin mo sa akin na simulan ang paghahanap sa iyo. Kailangan kong tumanggi, kung tutuusin, namatay si Gan noong araw na yon. Ang insidenteng ito sa tore ay malamang na itinakda ng mga tagahanga ng Gan, at kung nilayon mong samantalahin ang sitwasyon para makakuha ng mas maraming boto. Pinutol siya ng ministro at sinabing hindi ito ang kaso dahil kung maaasahan ang kanyang ulat, nakakabigay pa lang sa gobyerno ng South Korea, pinakabago, isang tawag sa numero ng Gan. Ang mga salitang ito ay nagpaisip kay Hugo. Sinabi ng ministro na hindi alam ang personal na numero. Laking gulat ni Hugo na hiniling pa nitong ihinto ang sasakyan. Kung tutuusin, marahil ang unknown number na nagtangkang tumawag sa kanya ay si Lai Gang na nakatingin sa screen ng telepono, may 30th missed calls. Nagpasya siyang makinig sa mensaheng iniwan ng Lai Gang. Sabi niya sa masamang boses, "You, Tiksu, hahanapin kita at papatayin kita. Good luck." Nakakatakot ang tunog nito kaya natakot siya sa impyerno. Ngunit nakilala niya ang ganitong paraan ng pananalita, ito ay boses ni Lai Gang. Pagkatapos ay agad niyang pinaikot ang sasakyan sa driver. Agad silang pumunta sa airport. Tinanong niya na may trabaho din siya sa UK na sinigawan ni Hugo na wala siyang pakialam. Kailangan niyang makarating sa airport sa lalong madaling panahon. Bumalik kay Lai Gang, nakaupo siya hawak ang telepono, at sinasabing tumanda ka na Tiksu at ni hindi mo man lang masagot ang tawag ko. Tinanong siya kung sino ang tinatawag niyang Lai Gang. Kinawayan ito ni Gang, walang sinasabi kahit kanino. At saka siya nagtanong, tinatawag nila ang bagay na ito sa kanyang mga kamay. Isang smartphone, hindi ba? Mahal na mahal niya siya. Sinabi ng bayani na sa unang pagkakataon ay pumasok siya sa tore noong 2005. Pero sa ngayon, 2025 na, nagulat sila na first time talaga niyang gumamit ng smartphone at sinabing sa pamamagitan nito, makakakonekta ka sa internet at manood ng balita. Tapos tinanong ng bida, manood kaya siya ng balita tungkol kay Li Gang? Binuksan nila ang balita tungkol sa kanya at sinabing ito na ngayon ang pinakamainit na talakayan. Napakaraming balita tungkol sa kanya, na siyang nagpalubog sa kanya dito. Bigla siyang nakakita ng mga komento ng mga haters na tinatawag siyang walang kwenta. Nagalit ito kay Lai Gang at mahigpit na niyang hawak ang telepono sa kamay. Nagsimula ng sumigaw ang lalaki na naroon ang telepono. Hindi niya maintindihan kung bakit sila naglakas loob na kunin ang kaluwalhatian para sa kanilang sarili pagkatapos ng lahat. Tumakas na sila nang makasalubong nila ang halimaw. At pagkatapos ay natanto ko na ito ay hindi na dapat pag-aksayahan ng pansin.
Pagkatapos ay dumating ang balita tungkol sa kung bakit ang kalooban ni Lei Gang. At naalala niya na nagpasya siyang ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan sa mga orphanage at institusyong pang-edukasyon kung sakaling siya ay mamatay. At umaasa siya na ang lahat ng pera ay makarating sa mga tatanggap. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang nakasulat. Ibinigay ni Lei Gang ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang mga relic sa 12 santo sa pag-asang matalino nilang pamahalaan ang mga pondo para sa kapakanan ng buong mundo. Pagkatapos ay tinapon niya ang telepono. Dinurog niya ito hanggang sa magkapira-piraso ang galit niya. At naisip niya na balatan niya sila at ang kanilang mga Diyos ng buhay. Nagpaalam na ang lalaki sa kanyang telepono. Nakaupo lang ang barkada niya at nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Balak niyang bigyan ng babala ang bawat isa sa kanyang pagbabalik. Ngunit ngayon ang kanyang hitsura ay ibang-iba sa kung ano ito ay 20 taon na ang nakaraan. At kahit na lumabas siya at nagsimulang sumigaw na siya si Lei Gang, walang maniniwala sa kanya. At naisip niya na dapat niyang pahirapan niya ang bawat isa sa 12 at siya ay tumahimik sandali. Biglang may lumitaw na pulang galame sa paligid nila. Nakarinig si Lei Gang ang babala na siya ay binabantayan. Naramdaman niya ang aura nito at lumabas. Paglabas niya, nakita niya ang malalaking ulap na lumilipad na hugis hayop. At napagtanto niya na ito ay mga avatar, maliliit na hayop ng banal na tanda ng puting ram. Nilikha muli ng mga avatar ang hadlang sa pangalan ng puting ram. Ang impluwensya ng dalawang konstelasyon ay nag-level. Ang mga avatar ay humihingi ng tribute mula sa kanya na galit ito kay Lei Gang, kahit na ang mga hayop na ito ay sagradong nilalang. Sino ang sinusubukan nilang utusan? Bigla niyang narinig ang usapan. Seryoso si Lei Gang. Ang bawat isa ay nag-uusap lamang tungkol dito. Malapit na akong patayin ang ingay ng Saturday. Yun ang ibig kong sabihin. Ang kalokohan na ito ay pinag-uusapan kung saan-saan dahil sa mga balita, kahit hindi naman bahid ang pangalan niya. Nagulat siya kung paanong ang bawat isa ay biglang nagkaka-interes sa kanya. At pagkatapos ay bigla na lang, napansin ng mga lalaki ang badge ng santo sa kanyang damit. At sinimulan nilang yayain si Lei Gang na umalis. Dahil kung sila ay ma-provoke, magkakaroon ng gulo. Ang bida ay nakatayo mismo sa kanyang harapan, ang isa naman ay gustong magmukhang cool. At tinanong kung ano ang kanyang tinitingnan, humihila sa kanyang sigarilyo. Binugahan niya si Lei Gang sa kanyang mukha at tinanong siya kung may problema ba siya. Labis na ikinagalit nito ang bayani. Ang sabi ng santo ay subukan na lang niyang hampasin siya. Sinabihan siya ng girlfriend niya na huwag siyang takutin. Dahil parang takot na takot siya. Ang santo sa likod ay tinawag siyang mahina at idinagdag na ang lahat ng mga tagahanga ni Lei Gang ay hindi naiiba sa bawat isa. Nagulat na lang si Lei Gang. Kailan pa nagustuhan ng bawat isa ang pinakamahinang santo? Ito ba ang tinatawag na santo na nonsense? Sinabi ng lalaki na siya ay humawak ng husto dahil ang mga taong ito ay bahagi ng A-rank, representatives ng constellation na tinatawag na Gemini. Si Lei Gang na nagpasya na sumigaw sa kanilang likuran. Hoy, Crow-X, lumingon sila at sinabing, para sa amin ba yan? Sabi niya. Lumapit sa kanya ang santo at hiniling na ulitin ang sinabi niya dahil ang isang kalunos-lunos na simpleng tao, na kahit isang mahiwagang aura ay hindi nagmumula. Sa sandaling iyon, kinuha ni Lei Gang ang isang daliri at pinitik ang santo na iyon upang lumipad siya sa isa pang gusali. Ang bawat isa ay nagulat, at tumayo si Lei Gang na may ngiti sa labi. At pagkatapos ay sinabi niyang talagang akala niya ay hindi niya mapapansin ang pagpuslit nito sa kanya. Pinitik niyang muli ang kanyang mga daliri at binigyan siya ng isang kisap mata na nagpalipad din sa kanya sa susunod na gusali. At pagkatapos ay tinawag niya silang mahina. Sinabi ng lalaki na ang paggamit ng mahika sa gitna ng kalye ay mahigpit na ipinagbabawal, habang si Lei Gang ay itinuturing itong walang kaparehong kwento. Kung gumamit man siya ng magic, hindi man lang sila mababasa. Laking gulat na lang nila na ang dalawang A-rankers ang natamba niya sa sobrang lakas. Habang papalapit sa lalaki, may nakita siyang maliit na pendant sa kanyang leeg, pinigtas niya yon. Sinabi niya na kaya yun ang naramdaman niya nung binetukan ko siya. Ito ay isang relic, hindi ba? Ngunit saan ito nakuha ng mga mahihinang ito? Mga santo lang dapat ang nagtataglay nito, di ba? Tinanong ng bata kung wala talaga siyang alam. At sinimulan niya ang kwento ilang dekada na ang nakalilipas. Ang sangkatauhan ay halos napawi sa balat ng lupa.
Ngunit salamat sa mga sagradong nilalang at sa kanilang napiling mga konstelasyon, ang mga tao ay nakaligtas sa kalamidad na iyon. Gayunpaman, 12 tao lamang ang hindi nagawang protektahan ang ating malawak na mundo. Sa makatuwid, nagsimulang mang-alap ng mga banal na tagasunod, na tinawag ang kanilang sarili na mga sangay. Ang mga binigyan ng kapayapaan ng kapangyarihan ng mga banal ay nakilala bilang mga Templar. Ang ganitong mga tao ay nahahati sa mga ranggo ayon sa kanilang antas ng lakas. Ang mga banal ay nakatayo sa tuktok pagkatapos ng mga sagradong nilalang. Ang mga kardinal ay mga potensyal na kandidato para sa tungkulin ng mga bagong santo. Pagkatapos ay ang mga obispo, ang pinakamalakas sa mga Templar, at sa pinakadulo ay ang mga Templar mismo. At idinagdag niya na ang pangunahing pinagmumula ng lakas ng Templar ay ang kanilang pananampalataya. Kaya mayroong isang malakas na kompetisyon sa pagitan ng mga sangay upang makaakit ng mga bagong tagasunod. Sa ganitong paraan, ang mga piling Templar ay tumatanggap ng mga relic mula sa mga sagradong nilalang. Paminsan-minsan ay napagtanto ni Lai Gang na ang lahat ay nagbago ng malaki sa loob ng 20 taon. Biglang may tumawag sa kanya at sinabing tumingin siya doon. At may mga avatar na nakatingin sa kanya. Mga avatar ng kayamanan at kasakiman na nauugnay sa konstelasyon ng Puting Ares. Tangkilikin ang kasalukuyang sitwasyon. Hinihiling nila na mabilis na harapin ni Lai Gang ang lalaki at babae na umatake sa kanya. Ang mga avatar ay naghahangad ng pagdanak ng dugo para sa massacre sa kanila. Nangako sila sa kanya ng isang karapat-dapat na gantimpala. Ang mga lalaki ay takot na takot dahil ang mga ito ay hindi lamang ilang mga Templar, ngunit mayroon ng mga avatar. Ang mga avatar ay parang mga salamin ng mga sagradong nilalang mismo. Ang pagpasok sa kanilang daan ay parang paghamon sa mga Diyos. Hinihiling nila kay Li Gang na gawin ang lahat ng hinihiling ng mga avatar. Noon din si Lai Gang ay naintindihan kung bakit niya naramdaman ang masamang aura ni Ares. Nagalit ito dahil balak din nilang punuin ang kanilang mga tiyan tulad ng baboy na iyon, at sinabi niyang walang nagbago mula noon, ang paghahanda sa pagtalon. At pagkatapos ay buong lakas na tumalon siya sa mga avatar na mayroon ng malaking pulang ulap sa kalangitan. At saka sinasabi niya na nagpapakita sila kahit na mahina sila. Nagulat ang mga lalaki dahil umatras ang konstelasyon at nawala ang harang. At napagtanto namin na ang taong ito ay hindi isang napakahirap na tao. Lumingon sa kanila ang bida at nagtanong tungkol sa dalawang mahihinang yon. Kamag-anak sila ng kambal na sangay. Tapos sabi nila sa bansa nila, ang Twin Branchang ang may pinakamalaking impact. Ito ay isang piling grupo na nakakalap ng 2/3, lahat ng malalaking korporasyon at nagtanong si Lai Gang, nang may pagtataka. Dahil sila ay may pera at ang mga damit na sinusuot nila ay malamang na ilang mga mamahaling tatak. At pagkatapos noon, sinugod siya ng mga salita na ngayon na ang oras para kumita ng husto. Dinala kami sa isang maliit na gusaling maraming palapag, at bawat isa ay nagsasabi na sa wakas ay dumating na sila. Sinabi ng mga lalaki na nakatira sila sa apartment na iyon sa ikalawang palapag, itinuro ang kanyang kaibigan na sinabi ang kanyang pinto sa tabi. Kasabay nito, iniisip din nila na si Lai Gang ang nagligtas sa kanila hanggang sa paglalakad sa kanilang pauwi. Nagtanumang ang bida, ngunit humikab muna at nagtanong kung papasok sila sa loob o kung ano. Dahil gusto na niyang matulog. Laking gulat nila na sa kanila siya matutulog. Malamang pinapasok siya para matulog. Ang sumunod na nangyari, ginupit ang buhok niya at naghuhubad na siya. Pagkatapos ay tumayo siya na ipinagmamalaki ang sarili sa salamin. Sabi ni Hans, bagay talaga ang short haircut sa kanya. At siya ngayon ay mas cool pa kaysa dati. Ito ay nagpasaya na si Lai Gang dahil sa nakaraan, ang pagkakalbo ay isang side effect ng paggamit ang kanyang mga kakayahan, at pinahahalagahan niya ang bawat buhok. Kahit na isang normal na hangin ay maaaring tanggayan ang kanyang buhok. Sino ang nakakaalam na maayos pa niya ang kanyang buhok nang bigla niyang mapansin ang pagkahumaling sa kanyang apartment, dinurog niya ito sa kanyang kamao sa bilis ng kidlat. Nabaril lang ang kamay dahil nasalo niya ito gamit ang isang kamay. Kahit na ang mga eksperto ay hindi magagawa yon. Habang si Lai Gang, doon ay nakatayo gamit ang kanyang mga kamay at nilalabanan ang bawat lumalapit. At nagtatanong kung magkano na ang nasa bill, kung magkano ito posible. Napakadikit ng mga ito sa kanya. Iminungkahi ni Hasu na baka naakit sila sa kanyang pabango. Pagkatapos ay sumagot ang bayani na kadalasang nangyayari ito kapag may mali sa bahay.
At pagkatapos ay napansin niya ang mga relics, at sinabi, tingnan mo, ang mga halimaw na ito ay darating dito. Dahil itinatago mo ang gayong kasuklam-suklam sa bahay, nagulat si Hanzo. Dahil ang mga relics na ito ay personal na natanggap mula sa konstelasyon ng Gemini at idinagdag na ang mga artifact na ito ay hindi pag-aari sa kanila. Ngunit binasbasan sila ng santo kaagad na sinira ni Lai Gang ang figuran gamit ang kanyang mga kamay. Galit na galit si Han. Pagkatapos ay sinabi ng bayani na ang maskara sa kanyang mga kamay ay idinisenyo upang manektik sa bumibili, at ang kahon ng musika ay kinokolekta ang lahat ng kanyang personal na impormasyon at ang relo ay kayang umaakit sa atensyon ng mga halimaw. Hindi lamang nilustay ng mga banal na ito ang ari-arian ni Lai Gang, ngunit nagsimula rin silang magbenta ng mga karumal-dumal na kalakal sa mga tao. Ang pag-iisip pa lang nito ay nagagalit na sa bayani. Samantala may nakatayo sa labas ng kanilang pintuan at naririnig niya ang sigaw ni Lai Gang. At saka siya pumasok sa bahay. Tinanong ni Li Gang kung sino siya. Bati ni Han at siya si Sung Jae. Galit na galit sa mga salitang ito dahil siya ang may-ari ng apartment na ito. Inihatid kami sa tirahan ng White Ram Yang Wei kung saan ipinaalam sa santo na nawala ang mga Korean avatar. Sinabi ng kanyang mga tauhan na nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Korea tungkol dito. Nagtaka ang santo kung sino ang maaaring gumawa nito dahil ang mga avatar ay direktang kinatawan ng mga sagradong nilalang. Ilan lamang sa isang napakalakas na makapagpawaala sa kanila. Pagkatapos ay hiniling niya sa iyo na makipag-ugnayan sa lahat ng iba pang mga santo at tanungin kung mayroon silang kinalaman dito. Sumagot ang katulong na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan ang Sagittarian. Sinabi ng santo na hindi ito dapat ikabahala dahil binalaan niya ako na kukuha siya ng bagong posisyon sa Great Britain. Sinabi ng katulong na ipinaalam sa kanya na pagdating niya sa paliparan ay agad siyang sumakay sa isa pang flight. Pagkatapos ay tinanong ng santo kung saan siya pupunta. Sinabihan siya na ang destinasyon ay South Korea. Pagkatapos ay nagtaka siya pagkatapos ng lahat, dahil si Hugo ay nasa mabuting pakikitungo kay Lai Gang, may kaugnayan kaya ang kanyang mga aksyon sa mga alingaw-ngaw ng kanyang pagbabalik. Napagtanto niya na malamang na nakaligtas siya. Galit na galit ito na kumuha pa siya ng lampara sa sahig at ibinato ito sa kanyang mga katulong at sumigaw ng katawa-tawa. Sinabi ng staff na ang isang walang malay na kambal na Branch Templar ay natagpuang nakahiga sa gitna ng kalye sa kanyang damit na panloob sa lugar kung saan nawala ang lahat ng mga avatar. At ayon sa patuto ng mga saksi, nakipag-away siya sa isang magandang binata. Naisip ng santo na hindi ito maaaring si Lai Gang dahil ang kanyang mukha ay ganap na natatakpan ng mga gallows, at napagtanto niya na ang mga bagay ay hindi masyadong maayos. Anyway, para talagang makabalik siya. At pagkatapos ay naisip niya, sa hindi malamang dahilan, nawala ang mga Korean avatar. Ang masama pa, hindi namin nagawang tapusin ang Spider Queen. Sa bilis na ito, ay maaaring nasa banta ang aking posisyon. At pagkatapos ay humiling siyang maghanda ng isang kapatagan para sa kanya dahil gusto niyang makita ng kanyang mga mata. Ang nangyayari sa Korea ay inilipat sa Twin Branch Hospital. Yung lalaking nakahiga doon. At may isang lolo, na nakatayo malapit sa kanya, sumisigaw na kung sino ang naglakas loob na pilayin ang kanyang apo ng ganito. Pagkatapos ay sinimulan na niyang suntukin ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Pero wag daw mag-alala dahil yun ang dumating. Sa makatuwid, si Min Sung-jun, isang Templar ng S-class na kambal. Bumalik kami sa Sung Ye's apartment, kung saan sinabi nila sa kanya kung paano sila nagkakilala. Mukhang hindi talaga naniniwala si Li Gang sa kwento kung saan sila nagkita sa Demon Tower at tinapos niya ang lahat ng Drake gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay kumatok at ang isang ranggo na Templar ay nanaginip. Sumisigaw na sila ay nag-uusap ng ilang bagay na walang kapararikon. Parang hindi naman totoo. Sinira lang niya lahat ng kasinungalingan niya. Sinabi lang ni Gang na sila ay peking anyway. Tinanong siya kung saang branch siya galing. Sumagot si Li Gang na sa tingin niya ay kailangan niya ng ganito. Pagkatapos ay tinanong ni Lai Gang kung sinong Diyos ang tapat niyang kasinungalingan. Sinabi ni Gang na ang 12 mahihinang ito ay hindi sumuko sa kanya. Tinanong siya ni Song kung ano ang kanyang ranggo, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit sinabi na siya ay isang manggagawa sa produksyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang pangalan. At sinabi ng bida na siya si Li Gang. Si Hans ay nagsimulang kumalma, kumanta, ngunit siya ay hindi mapigilan at puno ng galit. Sinabi niya na pumasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot, sinira ang lahat ng aking mga labi.
Kaya't maglakas loob kang ipasa ang iyong sarili bilang ang dakilang ligang Nim. Sinisigawan siya ni Kan na huminahon dahil susunugin niya ngayon ang apartment nila. Nakatanggap ng babala si Laigang na may nadetect na flash ng Gemini follower magic, at sinabi niyang tila nagpasya siyang huwag umalis sa bahay. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kasanayan sa pagtitig ng Diyos, at nakita ko ang mga katangian nito. Siya ay isang Templar ng konstelasyon na Gemini. Ang kanyang rango ay A, ang kanyang palayaw ay Smashing Strike. Siya ay may mga kakayahan na Stake at Ice Seal. Ang kanyang mga katangian ng personalidad ay henyo, visionary, matigas ang ulo na obsessive, at isang idolater. Ang likas na katangian ay nagpapataas ng kanyang epekto sa pagsasanay ng 200% kasinungalingan. Sinasalamin ni Gang na sa murang edad niya, mayroon na siyang mataas na ranggo na mga kasanayan at ang katangian ng henyo ay malinaw na hindi angkop para sa kanya. Nakakatakot ang itsura ng demonyong nagising sa panaginip. Sinisigawan ng kamay si Ligon na tumakbo dahil nasa rank na Templar siya, at fan din siya ni Ligon. Tanong ni Song, baliw ba si Jim? Umalis ka kung ayaw mong masampal din kita. Agad namang pumunta si Laigang sa likuran niya at sinabing naglalaro siya ng apoy. Hindi man lang napansin ni Song nang nasa likuran na niya. Nang biglang nagbigay si Ligang ng malakas na pag-click at sinabi na sa bilis na ito ay maaari niyang masunog hindi lamang ang apartment, kundi ang buong bahay. Natakot si Han at nagtanong, magiging okay ba siya? Sinabi ni Lee na malamang. Tumingin si Han, Sang at narinig ang mga salita. Malamang. Siyempre, nagulat siya. Sinabi ng bida na matutulog na siya at malapit na siyang matauhan pagpasok niya sa silid, nakita niya si Laigon. Mga figurin ni Gang. Ang bayani ay lubos na nabigla at sinabi na binalaan niya si Song Ye na siya ay isang masigasig na tagahanga ni Li Gang at ang panaginip ay humiling na mag-ingat sa kanyang mga figura dahil ang mga ito ay mas mahal kaysa sa kanyang buhay. Lumapit si Lai Gang at inangat ang ulo mula sa figurean at sinabing iniinis siya ng mga ito. Ang isang panaginip na lumuluha ay sumisigaw na ang baliw na ito ay titigil. Sa paggawa nito, tumugon siya na hindi siya baliw. Ngunit tulad ng isang Song, ay labis na nasaktan sa kanyang mga figura na ang mga salita ay hindi may larawan. Ang mga ito ay dinala sa isang coffee shop kung saan mula sa TV ang nagsasalaysay. Kahapon, bandang tanghali, dalawa sa kinatawan ng Gemini branch ang inatake ng isang tao na hindi pa natatagpuan ang pagkakakilanlan. Ayon sa testimonya ng mga saksi, ang layunin ng umatake ay magnakaw ng mga personal na gamit. Nalaman agad ni Hugo na gawa ito ni Gon. Naiintindihan niya kung anong mali ang ginawa ni Gon. At ito pa lang ang unang balitang narinig niya. Lumapit sa kanya ang waitress at tinanong kung may iuutos ba siya. Agad na nakilala ni Hugo, na may mali at sinabi kay Yang Wei, na itigil ang clowning na ito at umalis dito. Tapos sabi nung waitress, so uninteresting. Masyado mo akong naisip, matagal ng panahon. Nang hindi, sila nagkita ni Hugo. Matagal na akong hindi nakakakontak sa'yo. Alam ni Yang ang pagmamadali niyang pagdating sa Korea, pumunta ka rin dito dahil kay Laigang. Ipinapayo sa kanya na mabilis na sabihin sa akin ang lahat ng alam mo sa iyong sarili. Inalis ni Hugo ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabing iyon ang dahilan kung bakit siya napupuot sa kanya, na tinawag siyang isang makukulit na uod na nagnanakaw ng katawan ng ibang tao. Sabay nilabasan ng dalaga ang pagtataka kung ano ang ginagawa nito. Galit na galit si Hugo sa jokes na walang kwenta. Kailangan kong makarating kay Gon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Lilipat kami sa John G. Du Button sa isang hypermarket. Sinabi ni Han kay Song na baka ito talaga si Lee Gon. Si Song na sinabi na ibang-iba ang hitsura ni Lai Gan. Bukod dun si Lai Gang ang bayaning nagligtas sa sangkatauhan. At paano siya naging ganoon? Sinabi ni Hans na tiyak na nakita niyang lumabas siya sa demonic tower, at napakalaki ng kanyang lakas. Ang pangarap ay nakatayong matatag sa sarili nitong at nagsasabing imposible ito. Ganun pala ang sabi ng kanyang ama at nagmamadali siyang dalhin ang mga paninda sa checkout. Nang biglang may sumigaw na ang magnanakaw ay nasa tindahan kaagad, ang mga lalaki ay natamba ng isang magnanakaw. Nagulat si Han na may ganoong bilis, at tila ang magnanakaw na ito ay mula sa nakakapasong sanga. At saka, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagnakawan ang tindahan, lahat ng produkto at maging ang mga wallet. Kung hindi siya pinigilan, wala nang matitira. Mataas ang tingin ng magnanakaw sa kanyang sarili. Naniniwala siyang si Templar, hindi na siya mapipigilan dahil nakaplano na ang lahat.
Kaya sulit na tumakas. Biglang pinigilan siya ni Lai Gang ng suntok sa tiyan. Takot lang dito ang magnanakaw. Tinanong siya ni Han kung bakit siya pumunta para sa kanila. At nakalimutan lang daw niyang bilhin ang manok nila. Lumapit sa kanila ang lalaking nasa ospital at sinabing hindi naman masama ang bida. Dahil mahirap hulihin ang Templar of the Scorpio Constellation sa kanilang bilis at liksi. Pagkatapos ay idinagdag niya na kung ihahambing sa kanyang aura, siya ay isang ordinaryong investigador. Sa susunod dapat kang direktang magsumbong sa pulis. Tinanong ni Li Gang kung sino pa siya. Tapos biglang nayanig lahat sa ilalim nila. Nanginginig ang buong tindahan. Napagtanto ng magnanakaw na ito ay isang magandang pagkakataon upang makatakas. At agad na lumipad palayo doon. Habang tumetakas, sa tingin niya ay napakaswerte niyang nakatakas. At maglalaro ang lindol sa kanyang mga kamay. Biglang gumapang palabas ng lupa ang isang malaking alupihan. Naisip ng magnanakaw, bakit siya lumitaw sa green zone? Alam kong kailangan kong makaalis doon bago pa huli ang lahat para tumalon ng mataas. Akala niya ay hindi niya ito mahuhuli. Biglang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bibig ng isang halimaw at sa isang iglap ay naputol ang kanyang buhay. Ito ay ang Spider Queen na napaka-intimidate. At sa loudspeaker, sinimulan nilang i-announce na may emergency na sitwasyon. Ngayon, ang taong nagdudulot ng kasawian ay lumitaw sa hypermarket. Lahat ng mga nandun ay agad na umalis sa gusali dahil sa hitsura ng Spider Queen. Ang status ay binago sa red zone. Ang mga tao mula sa gusali ay nagsimulang tumakbo palayo sa iba't ibang direksyon. Ngunit isang batang lalaki lamang ang tumayo at umiyak. Isang malaking halimaw ang lumilipad patungo sa kanya mula sa likuran, sinusubukan siyang kainin. Nang biglang hamarang si Lai Gang dito, wala nang natira sa halimaw. Hindi alam ng bata ang sasabihin. Nanginginig siya sa takot. Sinabi ni Li Gang na dapat siyang maging mas maingat. Sa susunod na tinanong ko siya kung nasaktan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang kamay, ang bata ay natakot at tumakbo palayo kay Lai Gang. Walang nakuhang eksena si Gang tulad ng sa isang cool na action movie. Pagkatapos ay umubos siya at sinabi na tila maayos ang lahat sa kanya. Iniisip niya kung ano ang nakalimutan ng malaking bagay na ipinatawag ang kanyang ahas. Sinabi niya na sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon ay magagawa niyang magsaya, habang naglalakbay sa loob ng kotse ni White Ram Yang Wei. Hiniling niyang ulitin ang sinabi ng kanyang lingkod. Sa gitna daw ng hypermarket sa Butch City Yang, lumitaw ang mga malas. Hiniling Yang na ulitin ang pangalan ng halimaw? Iyon ay ang Spider Queen. Tumingin ang santo at naalala kung paano sila nabigo sa kanilang huling atake, halos hindi niya ito naisil, at nakatakas siya. At alam niyang hindi niya mapipigilan ang isang halimaw na pulang klase. Isinalaysay na pagkatapos ng paglitaw ng mga nagdudulot ng kasawian, nagsimulang hatiin ng mga tao ang mga lokasyon sa 6 na klase, ayon sa antas ng panganib. Ang una ay ang asul na zona, ang pinagpalang tirahan. Ang pangalawa ay isang green zone, isang ligtas na lugar, ang pangatlo at mas mapanganib. Ang dilaw na zona ay isang bahagyang panganib. Ang ika-4 ay ang orange zone, kung saan may malaking banta sa buhay. Ika-5, ang red zone. Ito ang mga lokasyong puno ng mga nakamamatay na halimaw. Ang huli at pinakamapanganib ay ang black zone, kung saan ang buhay ay ganap na imposible. Naiintindihan ni Yang Wei, na dahil lumitaw ang Spider Queen doon, ang hypermarket ay itinuturing na ngayon na isang red zone. Nagtatanong ang staff kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa sitwasyon sa hypermarket. Sumagot siya na kailangan nila i-seal ang lahat. Pagkatapos ng lahat, kung may nalaman man lang na ito ang kasalanan ng kanilang pagkabigo sa huling raid, tapos na sila. At sinabi niya sa mga katulong na walang paraan upang mailigtas ang mga nasa loob. At hayaan silang ipadala ang mga Templar doon. Upang ganap na i-seal ang gusali. Bumalik kami sa hypermarket at si Gan, ang Templar, na naroon ay nagsimulang gumamit ng kanyang mahika. Hinampas niya ang lupa gamit ang kanyang mga sibat ng yelo, sumisigaw ng mga incantation. Ito ay nagpapakita na ito ay isa sa kanyang pinakamalakas na spell, ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, ang mga nakakulong na halimaw ay lumabas sa yelo. Nasaktan ang kanyang ego na nagagawa nilang basagin ang kanyang spell ng ganoon kadali. Sabay lapit sa kanya ni Leg Gang na may hawak na isang bungkus ng lata. Hindi man lang napansin ng Templar ang paglapit niya sa kanya. Sabi ni Gang, narito ang mga parasito, na gusto kainin ang mga tao. Kaya nagpa siya si Lai Gang.
Kinuha niya ang isa sa mga lata, iniwagayway niya ito at sinigawan silang kainin ito. Biglang nahati ang malaking halimaw na yon. Ito ay kasinungalingan. Si Gang na mabilis na tumakbo palapit sa kanya at sinaksak siya at sinabing dapat malaman ng mga kaawa-awang mob ang kanilang lugar. Nagulat ang mga lalaki na bamuka ang kanilang mga bibig. May lumabas na notice sa harap ni Lai Gang na winasak niya ang malas. Tumaas ang level niya at nakakuha siya ng consumable item. Nagulat ito sa kanya, at nagpa siya siyang tingnan kung ano ang mga consumable sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga supply. Maaari siyang lumikha ng mga bagong kasanayan at mga relics. Naisip niya ito at napagtanto na nagbago rin ang kanyang mga kasanayan sa paggawa, ngunit nagpa siya na subukan muli sa ibang pagkakataon. Kahit na ang kanyang pisikal na lakas ay nabawasan ng 50%, ang paggalaw ay tila hindi napakahirap sa kanya, maaari pa itong gumamit ng mas maraming enerhiya kaysa bago ito nawala. Nagulat ang Templar, dahil madaling pinutol ni Gang ang mga halimaw na hindi napigilan ng kanyang S-rank skills. Nagpa siya si Ligang na ibalik ang kutsilyo sa mga lalaki dahil dinala niya ito mula sa bahay. Hindi maintindihan ni Templar kung saan nanggaling ang lalaking ito. Bigla siyang nagpa siya na tawagan si Gang at nagsimulang sumigaw. Alam kong may mali dito. Ikaw ang lalaking umatake sa mga tagasunod natin, naalala sila ni Ligang at nagpa siyang suntukin siya. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung paano niya nahulaan na sinigaw iyon ng Templar. Paanong hindi siya makikilala? Isinuot niya ang damit ng lalaking binugbog niya at ang badge na nakasabit sa mga damit ay isang S-rank relic na ibinigay lamang sa mga Templar ng Gemini branch. Idinagdag niya na sigurado siya na ang sikreto ng kanyang kapangyarihan ay nasa mismong badge. Napansin lang ito ni Lai Gang. Sa pagkakataong iyon at agad itong sinira. Napakasakit talaga ng Templar na sinigawan pa siya nito. Sinabi ni Gan na ang tinatawag na relic na ito ay angkop lamang bilang isang dekorasyon at wala nang iba pa. Hindi man lang siya makapaniwala na ang mga hamak na ito ay hindi nagbago sa loob ng 20 taon nang bigla silang inatake muli ng Spider Queen, napansin ito ng bida. Ngunit ang mga lalaki ay labis na natakot. Ang lahat ng mga tao na naroroon ay nagsimulang tumakas sa iba't ibang direksyon kahit na higit pa kaysa dati. Sa oras na iyon, si Gan ay naghahanda na para sa labanan at sinisingil siya ng napakabilis ng kidlat. Pagkatapos ng isang malakas na sipa, pinalayas niya ito. Sa lupa, ang mga tao ay nabigla sa gayong kapangyarihan. Ang Templar ay kilabot sa kanya dahil naiintindihan niya yun. Si Lai Gang ay sumugod sa labanan ng wala ni isang relic at may mga kamao lamang, at sa ilang mga punto ang Templar ay telepathically alam ng pariralang atensyon sa lahat ng Templars ng sangay ng Gemini. Ito ay Sung Hayak, Sung Ye at Sung Jun. Aalis kayo agad building? Ang mga tao ng sangay ng Aris ay nagnanais na ganap na ISIL ang gusali. Darating ng personal si White Yang Wei. Sa personal, hindi natin siya mapipigilan. At saka, kahit isang santo ay hindi makayanan ang Spider Queen. Kaya naman napagdesisyonan nilang tuluyan ng alisin ang lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng mga problema ang mga banal kung malalaman ng mga tao ang kanilang pagkabigo. Gayunpaman si Sung Jun may kakayahan ka sa pag-teleport, at umalis ka na dyan. Pagkatapos ay pinaalis na lamang ni John ang dalawa, at nakita kung gaano karaming tao ang nandoon pa rin. At ilan pang halimaw ang pinagpatuloy ni Lai Gang na makipaglaban sa reyna ng gagamba kasabay nito, nagsimulang manginig si Zhang. Tanong ni Sun Hyuk, may problema ba sa pag-alis nilang dalawa? Kasabay nito, sagot ni Zhang na walang problema. Si Sung Jae ay nagsimulang sumigaw. Ano ang pinagsasabi mo? Ang tulong sa labas ay malinaw na hindi sapat. Hindi mo ba alam kung gaano tayo nasa gulo? O iminumungkahi mo bang iwanan natin ang lahat ng mga taong ito dito para mamatay? Sabay sabi niya na naintindihan naman niya. Ngunit ang kanyang argumento ay kung ang Spider Queen ay lumitaw sa gitna ng lungsod, ano ang iisipin ng mga tao? Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ay magsisimula ang mga mamamayan na sisihin ang mga sanga ng mga konstelasyon. Manghihina ang kanilang pananampalataya, at dahil dito, mayayanig ang kapangyarihan ng mga banal. Ang pananampalataya na may mga sagradong nilalang ay dapat manatiling matatag. Hindi mo pababayaan ang lahat ng tao. Kaya nilabas ni Jun ang phone niya at sinabing isang tao lang ang pwede niyang i-teleport kaya pinili niya si Sung, since inutusan siyang bunutin ito. Sumigaw si Sung Ye na hindi siya pupunta kahit saan kung wala ang kanyang kaibigan, at marami pa rin ang mga tao na hindi pa nagkakaroon ng oras upang lumikas. Sinabi ni Jun na hindi ito ang oras para sa kapritsyo.
At talagang wala siyang pagnanais na mamatay doon dahil sa kanya. Idinagdag niya na hindi siya maaaring sumalungat sa utos ng kanyang mga nakatatanda. Kaya't nagpasya siyang patayin ang lahat ng mga tao upang ang araw ay walang pagpipilian. Dahil dito ay labis na nagalit si Song. Sa makatuwid, sinimulan din niyang buhayin ang kanyang mga kakayahan. Kasabay nito, sinabi ni June na talagang sinadya niyang awayin siya. Pagkatapos ng lahat, sila ay ganap na nasa iba't ibang antas, at hinihiling nito sa iyo na isantabi ang iyong konsensya at gumawa ng isang di umano'y makatwirang desisyon. At pagkatapos ay bigla siyang tinamaan sa likod ng isang malaking piraso ng katawan ng halimaw. At nakita nilang si Lai Gan ay nandun. Tinanong niya kung ano pa ang ginagawa nila dito. Delikado doon, kaya kailangan na nilang umalis. Ipinaliwanag ni Dream na ang labasan ay hinarangan ng mga malas. Kaya kung hindi sila makalabas, dapat nilang gamitin ang teleport o sirain ang lahat ng mga halimaw. Pero maraming sugatan dito, at ang sangay ng Aris, nagpasya ang mga tao na isil ang buong gusali. Hindi nasisiyahan si Gan. Lumabas si John mula sa pagkawasak at sumigaw na lumapit ito sa kanya. Sabi ni Lai Gang kung hindi niya ini-imagine. Tapos natakot siya at tumakbo na siya na may kumikislap na takong. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at sinabi, "Tingnan natin kung makakaalis sila dito ng buhay o at least iniisip niya na siya lang ang makakapagligtas sa kanila." Pero hindi natuloy ang plano niya. Pinaputukan siya ng reyna ng sapot ng gagamba at hinawakan ang kanyang mga kamay at paa upang hindi siya makatakas. Napagtanto niya ang kanyang posisyon. Ngunit huli na at sinipsip siya sa bibig ng halimaw, tanging ang kalunos-lunos niyang telepono ang naiwan. Sabi niya kay Lai Gang na take care. Sumagot si Lai Gang na ikaw rin. At ako na ang bahala sa lahat dito. Habang ikaw ang mag-aalaga sa mga nasugatan. Sasamahan na kita pagtapos ko na. Hindi ito magtatagal, mahaba. Ipinakita nila sa amin ang isang hypermarket sa Simboryo. And by that time, dumating doon si Yang Wei na nagtatanong kung ano ang sitwasyon. Sinabi sa kanya na ang gusali ay halos nakakulong. Sagot ni Ian na nagsimula na sila bago siya dumating. At hindi nila naisip na ito ay masyadong mabagal. Napansin ng mga katulong na ang hadlang ay hindi humahawak sa nararapat. Parang may masisira, biglang lumitaw ang isang nakabulag na flash mula sa ilalim ng harang. At pagkatapos ay isang malaking ahas ang direkta mula sa hypermarket, kahit na si Yang Wei ay sobrang nagulat. Ang bawat isa na natatakan doon ay naubusan ito. Hiniling nilang laktawan at iligtas ang mga tao na malamang na nasa tindahan pa rin. Sinabi ng isa sa karamihan na mayroong isang lalaki na nakikipaglaban sa isang halimaw na mag-isa. Bakit narinig ito at alam kong may mali? Dahil kahit siya ay hindi napigilan ang Spider Queen. Kaya't nagpasya siyang puntahan ang kanyang sarili. Sinabihan siya na maaaring mapanganib doon. Sumagot siya na wala siyang pakialam at hindi sila dapat mag-relax, tumalon sa kanyang mabilis na bilis. Nakita niya ang patay na reyna ng gagamba at nagtaka kung sino ang maaaring pumatay sa kanya. May mga palatandaan ng totoong pagpatay sa lahat ng dako. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari dito. At nagsimula akong magtaka kung may partikular na nanghuhuli sa Spider Queen. At sabi niya, parami ang sakit ng ulo, bagamat naniniwala siya na kahit wala ito, marami siyang problema. Nang bigla akong nakaramdam ng pamilyar na enerhiya at nagpas siyang tingnan kung kanino nanggaling. Tapos nakita niya si Hugo. At nagsimula siyang gumawa ng mga kwento tungkol sa kanya sa pag-aakalang maaaring ito ang kanyang ginagawa sa likod ni Ian. May tumayo at nagtanong sa nakakatakot na boses. "Na-miss mo ba ako, bata? Bakit sobrang natakot?" Napansin ito ng barkada ko at nagtanong, "What's up, Piggy? Sobrang tagal na nang hindi kita nakita." Ano ang ekspresyon na yun? Si Yang Wei ay takot na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nauutal lang pala na sabihin ka. Bigla inilipat ang eksena sa kalye Andonzi Song. Sa oras na ang ambulansya at iba pang mga serbisyo ay dumating doon sa parehong oras, iniisip kong ang taong iyon ay maaaring si Lee Gun. Iniisip niya na kahit na iba ang hitsura ng lalaki, ngunit ang kanyang mga galaw, pagkatapos ay may tumawag sa kanya. Si Hugo iyon. Tinanong niya kung bakit siya nandito. Tinanong ni Sang at Bertha kung bakit siya bumalik. Nagulat si Han na personal siyang nilapitan ng banal na tanda ng Sagittarius. Hindi masaya si Hugo. Paano kayang tratuhin ng sinuman ang kanilang ama ng ganoon? Ang mga salita ay nagpatawa kay Han, ngunit si Sang ay nahihiya rin kahit papaano. Sinabi ni Hugo na mabuti at hindi siya nasugatan.
Ang kaunting medikal na atensyon ay dapat na maibalik siya sa landas ng mabilis. Tapos nagtanong siya, higit sa lahat, pangarap. Nasa loob ka ba ng palengke na yon? I was informed na lahat ng halimaw sa loob ng building ay nawasak.